East Manila of the Light of Jesus family to share words of hope. Let us all welcome Dr. Ryan Capitulo. Hello. Magandang umaga po. Hindi ko kayo marinig. Good morning. Palakpakan nga po para magising tayo. Yung malakas. Yung buhay na buhay. Yes. Alam po ninyo, nung 2017 pa nang magsimula ang Walk for Life, sumasama na po ako, kasama ng aking pamilya. Dahil isa po akong pro-life na OB-GYN doctor. Sa OB-GYN po ako dalubhasa po ako sa pangangalaga ng mga buntis at ng lahat ng mga kababaihan. So malinaw po yan ako ay expert. Kaya maniwala kayo sa sinasabi ko, ano po? Basta tungkol sa OB-GYN. Okay. Bilang pro-life na OB-GYN doctor, hindi ako nag-a-advise ng artificial contraceptives. Sige, palakpakan niyo po yan kasi konti lang kaming ganyan Hindi po ako nag-a-advise ng artificial contraceptives dahil isinasabuhay ko ang turo ng simbahan kahit sa aking propesyon. Yan po ay desisyon na ginawa ko bilang Katoliko. Pero hindi lamang yon. Bilang OB-GYN, alam ko ang mechanism of action ng mga contraceptives na ito. Teacher din ako Tinuturo ko ang mechanism of action ng mga contraceptives. At isa sa secondary action ng contraceptives, pinapanipis ang lining ng matres para hindi dumikit, para hindi mag-implant. Diba? Ang zygote o ang fetus. Pag hindi maka-implant, anong tawag doon? Ano pa? Abortion, diba? Dahil hindi maka-implant ang fertilized egg o ang fetus. Kaya ayoko ng contraception. Bilang pro-life o OB-GYN po, hindi rin ako nag-a-advise ng IVF or in vitro fertilization at artificial insemination. Again, sige po, palakpakan niyo yan. Konti lang kaming ganun. Again, dahil turo po yan ng simbahan. Pero ang higit na objectionable para sa akin, dahil sa IVF, napakaraming frozen na mga embryos sa mga laboratorio. Alam nyo naman ang IVF, di po ba gumagawa ng embryo sa laboratorio? Hindi naman lahat yon inilalagay sa matres ng pasyente. Marami silang gagawing embryo pero yung iba ay frozen. Paano kung ayaw na? Ayaw na nung may-ari ng embryo. Ayaw na nung parents. Yung frozen embryo. Panghabang buhay na siyang frozen. Abay, may mga bata na panghabang buhay na frozen. Paano kung hindi niya na masustain ang bayad sa laboratory para i-freeze? Pwede pong itapon ang mga embryos. Pwedeng pag-eksperimentohan ang mga embryos. Kaya tutol din po ako sa IVF. Bilang pro-life na OB-GYN, tutol ako sa abortion, of course. Yan ang malakas nating nilalabanan bilang mga pro-lifers. Di po ba? Pero may ituturo lang ako sa inyo tungkol sa abortion. Yung term na abortion, ginagamit po namin yung mga OB-GYN para i-describe ang mga pagbubuntis na hindi nagtuloy beyond 5 months, beyond 20 weeks. So kahit hindi naman sinasadya na nakunan ang buntis, abortion ang tawag doon. Spontaneous... 3 minutes? 3 minutes left? Sorry. Ang tawag po doon ay spontaneous abortion. So hindi natin nilalabanan yun, wala tayong magagawa May problema yung pagbubuntis, nakunan siya ng kusa. Ang nilalabanan natin, yung induced
abortion. Yung sinadya, yung wala namang indikasyon. No? Para sa akin, wala naman talagang acceptable indication para mag-abort or patayin ang baby sa sinapupunan. Yon ang nilalabanan natin. Bakit ko tinuro yan? Kasi yung mga nagsusulong ng abortion, sinasabi nila, ang daming kaso ng abortion sa Pilipinas. Yung pala, ang tinitignan nilang statistics, yung statistics lang ng abortion, kasama yung mga nakunan. Kasama yung mga ectopic pregnancy na hindi naman abortion. Sinasama nila para i-justify na dapat daw i-decriminalize ng abortion kasi marami ang illegal abortion sa Pilipinas. Mali po yun. I-analyze ang statistics dahil kasama naman dun yung hindi naman sinasadyang nakunan or spontaneous miscarriages. Alam po ninyo, bilang pro-life na Obigaini, ako'y natutuwa na illegal ang abortion sa Pilipinas. Iilan na lamang ang bansa na illegal ang abortion. Natutuwa po ako dyan kasi kaming mga Filipino Obigaini, marunong kaming mag-manage kahit nung mga komplikadong nagbubuntis. At masasabi ko sa inyo ngayon, bilang dalubhasa sa Obigaini, na walang kondisyon sa pagbubuntis na ang sagot ay abortion. Wala. Maniniwala ba kayo sa akin? Natural, dalubhasa ako sa Obigaini. Kaya po naming i-manage kahit napaka-komplikado ng kondisyon. Hanggat maaari, sana wag magbuntis. Pero kung nagbuntis, hindi abortion ang sagot. Dahil naaalagaan namin, napangangalagaan namin ang mga buntis para hindi sila mamatay habang nagbubuntis, para hindi maging lalong komplikado, at marami na po kaming naalagaan na mga ganyang nagbubuntis na successful naman, na nakapanganak at nagkaroon na ng sarili nilang anak. Palakpakan nyo nga ang mga Pilipinong Obigaini dahil halos lahat kami ay tutol sa abortion at kaya naming alagaan ang mga nagbubuntis. Nais ko rin pong sabihin sa inyo na ako rin ay dalubhasa sa pediatric and adolescent gynecology. Eksperto po ako na alagaan at tukuyin ang sexual and reproductive health ng mga batang babae, pati mga teenagers. At nung inaral ko ang comprehensive sexuality education na nasa panukalang batas, hindi po ako sang-ayon. Hindi siya age appropriate. Hindi siya nararapat para sa mga kabataan natin. Alam nyo, maging yung organization ng mga pediatricians sa buong Pilipinas na siyang dalubhasa sa kalusugan ng mga kabataan, naglabas din sila ng statement na hindi sila sang-ayon sa comprehensive sexuality education. Sige po, palakpakan po ninyo. Sana makinig ang mga mambabatas sa aming mga eksperto sa kalusugan ng mga kabataan. Now, palagi ko pong pinag-uusapan kahit kanino, kahit anong plataforma, kahit anong forum, ang aking pagiging pro-life. Sana po kayo rin. Sana po pag-usapan ninyo sa inyong mga parishes, sa inyong mga organisasyon, ang advokasya nyo ng pagiging pro-life. Sana po pag-usapan natin sa social media. Dahil ang maingay lamang sa social media, yung kabilang panig, yung pro-choice, yung pro-abortion. Kaya ang kabataan natin ngayon, parang nahuhumaling sila sa ganung pananaw. Kasi yung mga sikat, yung mga celebrity, yun ang pinag-uusapan. Huwag po tayong matakot na pag-usapan kahit sa social media. At magmasid, magmanman tayo sa social media dahil ang daming nag-a-advertise doon tungkol sa abortion. Kapag may nakikita akong nag-a-advertise ng abortion, nire-report ko yan. Nire-report ko sa Facebook,
sa Twitter, sa TikTok, nire-report ko yan dahil illegal sa Pilipinas eh. Nung minsan may nakita ko nag-advertise, may seminar daw sa abortion, nire-report ko. Pati sa police, alam nyo, hindi natuloy yung seminar on abortion. Sige po, palakpakan nyo. Kailangan nating i-report, kailangan nating sabihin sa police dahil illegal ang abortion sa Pilipinas at wala dapat mga ganong seminar, wala dapat ganong mga serbisyong pino-provide. My dear brothers and sisters, patuloy po tayong mag-ingay. Patuloy po nating ipalaganap sa buong mundo na lahat ng tao ay mahalaga, lahat ng tao, lahat ng buhay ay banal, at ang buhay ay nagsisimula sa fertilization at nagtatapos sa natural death. So yung fertilized egg ay buhay na mahalaga. Yung babying bagong panganak ay buhay na mahalaga. Tayong lahat, buhay na mahalaga. Yung mga may sakit, yung mga may kapansanan, buhay na mahalaga. Yung mga baldado, yung mga comatose, yung mga nasa bingit na ng kamatayan, buhay pa rin na mahalaga. Let us continue po to walk for life and let us continue to walk for hope. Maraming salamat po. Thank you very much, Doc Ryan Capitulo. To foster